Curry, Green at Kerr. Grabe ang paghanga sa rookie na ito. Future siya ng Warriors. Durant at Adidas nagkagulo at may magbabalik sa Los Angeles Lakers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos at i-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfin.com for more high-quality shoes. Sobrang binara si Kevin Durant sa isang trip na post mula sa official account ng Adidas. Sa modernong panahon ng internet, minsan talaga nakakaloka ang mga bagay at Biyernes ng hapon ay isa na naman sa mga sandaling sobrang nagkagulo. Ngayong linggo matapos asarin ni Kevin Durant ang sikat na sports apparel brand na Adidas, nag-post sila ng medyo bastos na sagot na agad na kumalat at naging viral. May libo-libong reposts in just a few minutes. Yung post ay agad namang tinanggal matapos itong ma-upload. Pero ang bilis ng mga fans na kumuha ng screenshot at napilitang umami ng Adidas ang kanilang pagkakamali sa mga replies. Kung ito pa'y totoong nangyaring interaction o scripted lang para sa clicks, isa lang ang sigurado, panalo talaga ang Adidas sa internet ngayong linggo sa pagsagupa nila sa isang NBA legend. Kahit pa ito'y hindi sinasadya. Swerte nga at parang chill lang si Durant sa buong eksena. Bukod sa unang message, tahimik na siya sa maliit na issue na ito. Kevin Durant, Nike athlete forever. Ang kwento ay nagsimula sa signature Adidas kicks ni Anthony Edwards. Pero wala namang issue si Durant kay Edwards o sa kanyang mga sapatos. Sa totoo lang, kung Nike athlete si Ant, mas bukas siguro si Durant na suotin ang kanyang mga sapatos sa court. Pero konektado si Edwards sa Adidas, ang malaking kalaban ng Nike sa market ngayon. Bilang dalawang malalaking pangalan sa sports apparel sa North America, naglalaban na ng malamigang digmaan ang Nike at Adidas sa loob ng maraming taon at matagal nang pumili si Durant ng kanyang panig. Nagsanla siya sa brand noong 2007 at kasama na nila siya hanggang 2023 kung saan inilabas ang Nike KD16. Noong April, nag-sign pa siya ng lifetime contract sa kumpanya na talagang nagpapatibay ng kanyang koneksyon sa iconic na checkmark. Maliwanag na si Durant ay Nike guy at walang dapat na mag-expect na mag-Adidas siya sa lalong madaling panahon. Ang kakaibang reputasyon sa NBA, todo trabaho ang Adidas para habulin ng Nike at baguhin ang kanilang reputasyon bilang second-hand na brand. Sa 2023, nakakamit ng kumpanya ang mga exclusive partnership sa iba't ibang bituin. Kasama na sina James Harden at Damian Lillard. Pero lahat ng mga top players ay kampi sa mga kalaban. Kilalang tinurn down ni LeBron James ang dagdag na pera mula sa Adidas para pumirma sa Nike at minsan nang nagsalita nang may panghihinayang ang basketball legend na si Tracy McGrady tungkol sa kanyang 25 years na ugnayan sa Adidas brand. Gayunpaman, patuloy silang nakakakumbinse ng mga atleta at si Anthony Edwards ang pinakabagong sumiklab. Rui Hachimura at Jared Vanderbilt balik na sa laban kontra Rockets. Parang balas ang Los Angeles Lakers pagdating sa mga injury sa 2023 to 2024 season dahil ang mga players ay paminsan-minsan na lang sa lineup. Ang pinakamalaking problema ay ang kawalan ng wing depth dahil hindi pa nakakapaglaro si Jared Vanderbilt habang si Cam Reddish naman ay nawawala ng panandalian dahil sa adductor injury. Bukod dito, kinakailangan pang harapin ng LA ang pagkawala ni Rui Hachimura nitong nagdaang linggo matapos siyang magkaroon ng nasal fracture sa kanilang talo sa Dallas Mavericks. Sumailalim si Hachimura sa isang procedure para ayusin ang fracture at ayon sa lahat ng ulat, maayos naman ang naging resulta. Mukhang umaangat na ang sitwasyon. Ngunit ayon sa injury report ng Lakers para sa laro ng Sabado laban sa Houston Rockets, parehong wala si Vanderbilt at Hachimura sa listahan. Ibig sabihin ay inaasahan silang makalaro. Parehong probable din ang pagbabalik na Reddish at Jackson Hayes, kaya malamang na magbabalik sila. Ito ang magiging unang laban ng season para kay Vanderbilt na nagkaroon ng left heel bursitis. Si Hachimura naman ay absent sa nakaraang linggo dahil sa nasal fracture. Parang maaaring magmaskara si Hachimura kapag naglaro para mapanatili ang proteksyon sa ilong, ayon kay Lakers reporter Mike Trudell.
Maaga o huli, malaking tulong para sa Lakers ang makabalik si Hachimura, lalo na at siya ay isa sa mga players sa roster na kayang gumawa ng sariling tira at mang-agaw sa boards. Ang half-court scoring at rebounding ay madalas na problema ng team ngayong season, kaya sobrang namimiss ang presensya ni Hachimura. Swerte na marami ng players ang naglalaro na may suot na maskara upang mapanatili ang proteksyon sa anumang nasal injuries, kaya't hindi dapat masyadong maapektuhan ang laro ng Japan native. Mahalaga rin si Vanderbilt bilang isang malaking bahagi ng depensa ng Lakers, kaya't maganda na makabalik siya. Kahit pa malamang na may minutes restriction siya dahil sa tagal ng kanyang pagkawala. Gusto naman ni Anthony Davis na makita ang Lakers na malusog bago magbigay ng kanyang pagsusuri. Sa unang 20 games ng season, mahirap magbigay ng pagsusuri sa LA dahil sa dami ng mga players na nawala sa ilang panahon. Si Anthony Davis ay nakakapaglaro sa halos bawat game hanggang ngayon at naghihintay na makita kung paano magmumukha ang team kapag malusog na bago siya magbigay ng kanyang pagsusuri. Sa ibang balita naman mga kaibigan, Draymond Green passionately commends student of the game Podziemski. Baka tapos na ang yugto kung saan nagugulat pa ang mga tao kay Warriors rookie Brandon Podziemski. Ang 20 anyos na guard ay may 5 DNPs did not play ngayong season. Ngunit kapag binigyan siya ng pagkakataon na makalaro, laging handa siya at ginagampanan ng maayos sa bawat pagkakataon. Siya isang laro, isang naglalaban at matalino, sabi ni Warriors veteran forward Draymond Green ditong Thursday matapos ang 120-114 na score na panalo ng Warriors laban sa Los Angeles Clippers sa Chase Center. Isa siyang estudyante ng laro. Nagtatanong siya ng milyong tanong mula kay Chris Paul, mula sa akin o sa coach. At laging nagtatanong yan. Darating lang siya at uupo sa tabi mo at makinig at kitang-kita kapag siya'y naglalaro. Si BP ay isa sa mga taong yon at alam namin kaagad sa minicamp na parang kayang-kaya naman itong bata. At yun na nga, bahagi na siya ng rotation. Si Podziemski ay may average na 6.9 points sa 44.6% shooting mula sa field at 41.9% mula sa 3-point range. Kasama ang 4.2 rebounds at 2.2 assists sa 17.4 minutes. Ang Warriors ay pumasok sa laro nitong Thursday matapos ang mahirap na pagkatalo sa Sacramento Kings 2 gabi bago ito. Pero mas tinamaan pa sila ng mas maraming pagsubok nang mawala ang 3 key players. Dahil kay Chris Paul sa leg, Gary Payton II sa calf at Andrew Wiggins sa finger na pawang na out sa laro dahil sa kanilang mga injuries. Nagkaroon ng pagkakataon para sa ibang players na lumabas at punan ang pagkawala. Itong Thursday, alam na alam ni Podziemski ang kanyang role. Malungkot na may mga nawawala kaming players. Pero kapag may nawawala, iyon ang pagkakataon mo na mag-set up, na mag-step up, sabi ni Green. At tuwing tinatawag ang kanyang number, palaging nagre-respond siya. Kaya maganda na nakikita siyang nagtatagumpay. Maganda para sa kanya dahil magpapatuloy siyang lalago. Nakapagtala si Podziemski ng 13 points sa 50% shooting para sa Warriors at may dagdag na 8 rebounds, 2 assists at plus 12 sa plus-minus rating sa loob ng 31 minutes. Sinabi ng produkto ng Santa Clara na nakuha niya ang pinakamataas na kumpiyansa mula nang matalo ang Golden State sa in-season tournament laban sa Minnesota Timberwolves noong nakaraang buwan. Sa laro, nagtala siya ng career high na 23 points sa 9 of 18 shooting at may 7 rebounds, 5 assists at 1 steal sa 39 minutes. Ang Warriors superstar naman na si Stephen Curry at coach Steve Kerr parehong gumamit ng term na cocky para ilarawan si Podziemski at hindi ito itinanggi ng rookie. Ngunit sinabi niyang mas gusto niyang itawag ito na confidence. Ano man ang itawag mo dito, ang kanyang tiwala sa sarili ay naglalaro ng makabuluhang papel sa court ngayon. Hindi lang ang kanyang mga kakampi. At hindi lang ang kanyang mga kakampi ang napapansin nito. Painit ng painit ang ating mga basketball updates mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.